Hi guys! Welcome back po ulit sa ating channel. Para po sa mga bago, Moonchild Magude rin po. In today's video reading, another session nga po tayo ulit ng ating segment na Charot, Tarot. Another session tayo guys para sa inyong mga favorite couples, love teams, celeb, or personalities. Ang babasahan natin today guys, ito na yung madalas, actually last year pa ito, na request, kaya lang hindi ko maharap-harap, timing lamang po. Gumawa naman daw tayo ulit ng reading para sa Kim Pao. For Miss Kim Soo, ayan, at Paulo Avellino. Kung hindi nyo pa napapanood guys, yung first reading natin sa kanila, ilalagay ko na lamang po sa description yung video link na yun. Ayan, magandang umaga. Sumasalubong ang mga Chicken Joy. By the time na mapanood nyo to, pero ilalaban natin ang reading ng Kim Pao. Energy check tayo. Ano na bang ganap sa kanila? Actually, hindi ko lang alam kung kanino po ako nag-comment, pero meron akong tinanungan. Mukhang hindi niya nabasa yung reply ko. Kasi gusto ko sana merong if ever meron kayong isa-suggest guys, suggestions na gusto nyong basahan natin ng mga favorite love teams nyo or couples, tulungan nyo na si Moonchild ha. Samahan nyo na rin po ng ilang tanong, okay, kahit 2 or 3 para meron tayong maitanong sa mga baraha. So, hindi ko rin alam kung anong itatanong natin. Basta ang usual comments for Kim Pao, update. Okay, so go with the flow tayo, we'll see. Okay, kung anong maiiwan nito for this 2026, kasi last year natin hinarap, tama ba? Yung first reading po natin para sa kanila. Yes. Sige, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Energy check tayo sa relationship or connection status ng dalawang ito, ang Kim Pao. Hihingan po natin ng gabay mula sa ilang baraha na narito kung kamusta ba sila. Kung ano ang itinatakbo ng relasyon ng bawat isa ngayon, anong kinakaharap nila at saan patungo ang kanilang love team. Sa true guys, wala akong update kung kamusta ba sila. Kayo ba meron? Alam ko Kim Pao meron, pero tulungan niyo si Moonchild, pwede niyo ko i-clarify or mag-share kayo ng opinion sa comment section. Ano man ang maiiwan ng baraha? Kung mag-a-agree ba kayo or parang taliwas yan, Moonchild. We'll see. First reminders lang muna tayo, especially sa mga bago na pwedeng makapakinig po sa atin na kung ano man ang aangat sa baraha, maring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon na kinakaharap ng ating babasahan. Okay? Pero yung outcome o yung resulta at the end of the day ay wala po dito. Okay, wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man ang aangat ngayon, maaaring ito lamang po yung ngayon. Yung guidance or advice na kailangan marinig ngayon. Nothing is yet set in stone. Everything is temporary. Yan po ang ating reality. Pwede itong mabago, depende na rin po sa patuloy na desisyon or aksyon na pwedeng gawin ng isang tao. Hindi ko ito tatamisan guys. Huwag niyo pong lalaliman, mensaheng gabay lamang po. This is also considered as part of entertainment purposes only. Huwag ma-attach sa cards. Charot, tarot. Okay, Kim Pao, dito muna tayo sa kanilang tarot reading. Ito yung tarot deck na ating gagamitin. Sige, go with the flow tayo. Ang pinakatanong muna natin, kung kamusta sila. Kamusta sila ngayon? Ito yung ngayon, Kim Pao, ha? Of course, kung ano man ang aangat ngayon, naway handa kayo. Hindi natin tatamisan, guidance lamang po. Ano man ang aangat, ito yung energy right now. Energy check tayo for Kim Soo and Paulo Avellino. Kamusta po ang dalawang ito ngayon? For Kim Pao, Kim Soo, Paulo Avellino, kamusta ang dalawang ito ngayon? Message? Guidance po, anong kailangan nating marinig? Kamusta silang dalawa? Right now, may gustong bumagsak. Hindi natin pipigilan yan. Ayan. Silipin muna natin the 10 of Wands. Okay, so parang the 6 of Cups, King of Wands, 6 of Pentacles. 6 in 6. Regardless
sa barahan na mapupunan nyo kung bago lang kayo kay Moonchild. May ilang reversal cards. It doesn't mean na hindi agad okay. Pero I will be honest, medyo teka. Kamusta ba sila ngayon bilang isang individual? Sa mas practical to ha, at work. Kasi may pagka-busy akong nakikita. Maring na-occupy or higit na dadivert po yung energy sa kanilang mga buhay paggawa. Ito yun, yung ilang obligations. Ayan, responsibilities. Kita mo, may ilang dalahin. Hindi siya nagiging madali. At dito, yung enerhiya sa kanila ay parang kulang. Maring hindi lang po sila, ito yung ngayon, nabibigyan ng opportunity para mas alaliman yung connection. Pero, the Six of Cups. Parang kahit naman magkalayo sila or may ilang priorities, ilang commitments sa trabaho, King of Wands, ito rin yun, medyo powerless, pagod na. Physically, emotionally, alam mo yun, sa pang-araw-araw na trabaho, obligations. Pero kahit gayon pa man, si Six of Cups ay bumagsak na ano man ang mangyari, yung sila, okay? Kung ano sila, ayan, sa bawat isa, tumatalon pa. Hindi na yun mawawala. I mean, parang dito yung assurance na meron sila pinangahawakan together. Ano yan, Moonchild? Ito yung patuloy nilang nabubuo na memories together. Parang, okay, andito lang ako, andyan ka. Kahit pa busy sa mundong ating ginagalawan, hindi tayo masyadong pinagtatagpo. Minsan, sa ilang ganap sa paligid, trabaho, sa mas praktikal, busy and very productive po yung nakikita ko kasi. At dito medyo low-key. Baka low-key lang silang bumubuo ng memories together. Pwedeng ganun. Hindi nyo masyadong alam yan. Baka may ilang nakahide. Tanging sila lang ang nakakaalam. Bumubuo ng memories. Baka namamasyal sila. Namamasyal. Ito po talaga yan. Sa kanilang paraan. Unti-unti naman patuloy silang I feel na merong growth. Okay, nag-grow yung connection. Sige, add pa tayo. May hugot agad, For Kim Pao, kamusta sila ngayon? Add pa tayo. Kamusta ang dalawang ito ngayon? Kim Pao, kamusta ang relasyon nila ngayon? Mula sa ilang barahan na bumagsak, clarify pa natin. Any clarifications po? For Kim Pao, kamusta ang dalawang ito ngayon? Saturn. Actually, si Saturn, connected po ito sa work. So, may ilang parang nabibigyan sila ng restrictions, ng limits sa kung paano yung sila. Kasi nga, marami ba silang projects ngayon? Si Kim, si Paolo, baka may kanya-kanyang kasi, Kayang-kaya rin nilang tumayo sa kanilang mga sariling mga paa. Ito yung pagiging independent. Andito yung disiplina. Parang focus din sila sa kanilang mga goal. Sa proyekto, trabaho, business. Umaangat po kasi ito marahil ng kusa sa kanila, Yung sense of responsibility. Na kailangan meron silang magampanan, patuloy na may ma-achieve, na ang ganda. Or yung energy ni Saturn, along sa ilang paraha, andito yung assurance, yung disiplina, na andito lang ako. Okay, ano man ang mangyari, andito lang ako. Kahit hindi tayo masyadong pinagtatagpo minsan, ay dito lang ang bawat isa. Ito yun. Si Saturn po kasi, planet Saturn is the planet of challenges, difficulties, struggle. Kita mo naman. The Ten of Wands, may ilang bigat, may ilang nakadagan, obligations, responsibilities at work. Okay? So, parang kinaklarify tayo. Ito yung ngayon, guys. Anong tinatakbo ng relasyon ng bawat isa? Anong kinakaharap nila ngayon? Sige, add tayo ng ilang messages. Kamusta sila ngayon? Anong tinatakbo ng kanilang relasyon? Guidance, advice for Kim Pao, Kim Su, and Paolo Avellino. Kamusta ang tinatakbo po ng kanilang relationship? Kamusta po ang dalawang ito? May umangat na, manifest, manifestation. May ilang hopes, wishes, yung ilang wishful thinking, parang very futuristic, looking forward sa mga pagbabago, or sa hinaharap. Tell the universe exactly what you want. Minamanifest ang bawat isa. Sige. Clarify natin.
Anong tinatakbo ng kanilang relasyon? Kasi may mga pangarap, kaya nagsisikap po. Patuloy na nagsisikap, together, pinapatatag yung disiplina sa relasyon at sa ilang commitment sa trabaho. Kasi may pangarap sila. Gusto nila siguro ready sila sa future, sa bawat isa. Na walang pagkakulang or pagkasobra. Ay tayo, balance lang, okay? Anong tinatakbo ng relasyon ng bawat isa ngayon? Message? Anong tinatakbo ng relasyon? Kamusta sila? Anong itinatakbo ng kanilang relasyon right now? May gustong umangat? The Ace of Swords, the Five of Swords. Very optimistic. Positive. Gustong sumaksis. Patuloy silang, ayan, lumalaban. Or pinaglalaban yung connection sa bawat isa. The Five of Swords, nag-reverse. Ito yung ilang battles eh. Yung ilang struggle din po. Pero nag-reverse. Patuloy silang naniniwala na anumang pagdaanan po nila or anumang pwedeng ibato ng universe, panghawakan nila ang bawat isa. Ipaglalaban, bibigyan ng proteksyon ng bawat isa. The Ace of Swords, sign of success. Gusto nilang sumakses, guys. Yes. Anong kinakaharap nila ngayon? Sige, add tayo. Anong kinakaharap nila ngayon sa relationship? Anong kinakaharap nila ngayon? Kim Pao, Kim Su, Paolo Avellino. Energy check tayo. Ano pong kinakaharap ng dalawang ito sa relasyon? Third house. Communication. Actually, communication. Social media, the internet, connections. Add pa tayo ha. Sino sa kanila ang very vocal sa kanilang relationship? Actually, pareho silang merong sun sign in Taurus. Merong nag-correct sa akin, halos lahat kayo mga nag-comment dun sa previous reading natin sa kanila last year, na si Kim Su pala ay isang Taurus din po. Oo. Pareho silang sun sign. Ang sun sign or zodiac sign ay Taurus. Yes, salamat po sa mga nag-correct kay Moonchild. Kasi nag-base lang ako sa Google. Yun yung aking nakita. So, pareho pala silang Taurus. Okay. Right now kasi, si third house, umangat. I-share ko to sa inyo. Si Jupiter, the planet of good luck, good fortune. Currently po ay nasa kanilang mga third house. Napakalawak ni third house, connected yan. Social media, na nabanggit ko, communication, connections, travel, meron ba silang travel together? Or higit silang nagiging expressive? Or yung, paano sila sa bawat isa? Very open, honest, transparent, diretso. Ayan. Sige, ay tayo. Kamusta sila? Ano ba yung tanong natin? Anong kinakaharap nila ngayon? Add pa tayo. Anong kinakaharap nila ngayon? Bukod dito sa, baka pagka-busy pa rin, since dito sila sa media. Ayan. Okay. Anong kinakaharap nila ngayon? Neptune. Manifestation, planet of dreams, hopes. Si Neptune, very dreamy yung energy. Maring meron silang mga si planet Neptune, sandali medyo na-excite ako. Na-overwhelm at na-excite, Kim Pao. Si planet Neptune ngayon, nasa kanilang mga 12th house. It's all about secrets, nagiging mysterious, may ilang hidden matters, or may ilang nakahide. Sabi ko nga, na-mention ko ba kanina, maring bumubuo sila ng mga memories, hindi nyo lang nakikita, pero baka meron silang mga, agenda secrets. Baka hindi lang, sila lang yung nakakaalam. Si Neptune kasi may pagka-secretive. Okay? Parang, baka hindi nyo lang nakikita sa social media, hindi lang pinopost, pero madalas sila ay bumubuo ng memories magkasama together. Forever. Gusto nyo yun? Malalim. Ay pa tayo. Kamusta ang dalawang ito? Kamusta? Anong kinakaharap nila ngayon? Anong kinakaharap nila ngayon? Okay. Uranus. So, may ilang ito pwedeng naramdaman nila or pwede bang maramdaman. Si planet Uranus could be positive or negative. I will be honest. Pero may ilang surprises, unexpected, sudden events, ganap silang
pwede pang maramdaman in the next coming months. Ito naman talaga yung wala tayong control, sa kung anong pwedeng maganap, sa kung anong pwedeng ihain ng universe sa kanila. Ito na, ika-clarify natin guys, bakit ito yung bumagsak? Ano yung kinakaharap nila ngayon? Guidance, advice, message para sa Kim Pao, bakit ito yung bumagsak? Anong kinakaharap ng dalawang ito ngayon? Message, guidance po for Kim Pao, anong kinakaharap ng bawat isa ngayon? Anong kinakaharap ng bawat isa ngayon? Bakit ito yung nagsibag sa akin? The Death card. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan, laliman. Actually, kung matatandaan ko, kasi video ko, yung, sandali ha, yung kanilang reading, binisita ko bago tayo mag-start ng reading, yung previous natin pagbasa sa kanila. Hindi kailangan laliman, katakutan guys ha. Double check ko nga. Para bumagsak ito sa kanilang past reading po eh. Okay. Yes. Actually, nagiging parang restless sila ngayon. Parang walang pagkapagod. Yes, bumagsak si The Death card. But this one is in reverse, guys. Patuloy silang dumadaan sa transitions, transformation, may ilang changes pa. And kapag naka-reverse si The Death card, parang walang hanggan. Gusto niya yun. Parang ayaw matapos. Sa Death card, ayaw mamatay yung connection. Ayaw matapos, guys. Bumabalik at bumabalik yung energy kung sino sila sa isa't isa with 6 of Cups. Parang stuck up na sila sa isa't isa. Parang ganun. May fang forever. Yes, sige. Ay tayo ha. Clarify natin. Bakit ito yung bumagsak? Kamusta sila ngayon? Yung pinakatanong natin. Anong kinakaharap ng bawat isa? Guidance po. For Kim Pao. Kim Soo, Paolo Avellino. Kamusta po ang dalawang ito ngayon? Ano kinakaharap nila sa kanilang relasyon? Guidance, advice. The 5 of Cups. Ay tayo. Moving forward, looking forward yung energy sa future. Sandali ha. The Queen of Swords. 10 of Pentacles. Family, abundance, wealth, happiness. Sabi ko nga yung pagiging honest, transparent. Maaring meron silang Uranus. Naway alin. Maaring meron ng ma-reveal. Okay, na-reveal na ba? I have no idea, guys. Let me know sa comment. Ano na ba sila? By the time na mapanood nyo ito, nire-record ko po ng March 11, 2026. Ito yung energy ngayon. Of course, pwedeng mabago. Sabi ko nga. Meron kayong mga free will. Pero let me know, na-reveal na ba ang kanilang status, relationship status? Nagsabi na ba sila? Why I feel na anytime soon, pwede silang, merong mapaangat na boses po. Baka higit na silang, sabi ko nga, maging expressive or very open, honest, transparent sa kung anong tinatakbo ng relasyon. Yes. Okay. Saan patutungo ang kanilang relationship or love team? Kim Pao, ay tayo ng ilang messages. Ano man nangaangat si Love Oracle, Lover Oracle cards ay medyo straightforward yung mga messages. May hugot. Ano man nangaangat, hindi kailangan yung pinakasalita. Okay? Ika-clarify natin ano man ang bumagsak po. Okay, wait lang. Ayusin natin. Di pantay si Moonshot. Patawarin po. Napaka-imbalance. Guidance. Saan patungo ang kanilang connection, love team, relationship? Anong kailangan nating marinig? Kim Pao, Kim Soo, Paolo Avellino. Ano pong kailangan guidance? Ano nga asahan natin sa kanila, sa kanilang relasyon? Guidance, advice, message po. Ano to? Will this pain ever stop? Biglang may pain, English to guys. Tulungan nyo si Moonchild. If I could go back in time, I would handle us differently. Okay, sandali ha. Sabi ko sa inyo, may hugot tong Lover Oracle na to. Hindi kailangan yung pinakasalita. Will this pain ever stop? If I could go back in time, I would handle us
differently. May ganito ba? Sandali ha. Alam nyo, 10-10 ng rating. Maalala ko. Ito yung ilang struggle nila sa relationship na hindi nagiging madali. Or sabi ko nga, saan papunta, saan patungo ang kanilang love team or relationship. Baka in a way, hindi kailangan laliman guys ha. Wala namang perfect na pagsasama. I feel sa barahan na ito, kasi sa sobrang busy nila, no, sa mas practical to guys, pagiging realistic, yung umaangat. Sa unang bagsak ng baraha, hiningan natin ng guidance kung kamusta sila. At sobrang busy, productive po yung aking nakikita. And in a way, parang, eto, if I could go back in time, I would handle us differently. Yung tinanong kasi natin dito, yung hiningi natin na message, ay kung saan sila patungo. So, inay parang maaring kung saan sila patutungo, may ilan pwedeng liwanag. May ilang lessons. Higit sila kasi nagmamature eh. May ilang realizations. Ayan. Na sana pala, mas, mas inagahan natin. Inagahan? Hindi. Kasi may time, pero alam nyo, timing lang to. Okay? Yes, meron silang decisions, pero gaano man tayo ka-ready na sa isang sitwasyon, relasyon, lagi ko itong na-mention. Maaaring hindi pa talaga nakalaan ngayon. Ito yung ngayon. Timing lang, guys. Okay. Will this pain ever stop? Di kailangan yung pinakasalita. Clarify na natin bakit ito ang bumagsak. Okay. Saan patutungo ang kanilang love team, ang kanilang relationship, connection na ito? Kim Pao, message. Kim Su, Paolo Avellino. So, i-clarify tayo guys. This is about their career. Yes. So, again, di kailangan yung pinakasalita. Parang meron silang ilang regrets in a way na pwedeng umangat lang naman. Di kailangan laliman. Na sana ganito, ganyan, yung ilang wishes, yung ilang na pwede sana inagahan natin. Inagahan, pero sabi ko nga, merong dahilan kung bakit hindi pa agad-agad ngayon. Gaano man nagmamadali ang mga taong ito sa paligid or ang panahon, guys, timing. Timing is everything. In God's perfect timing, yes, darating sila doon. Saan yun? Ito na nga, kukuha pa tayo kasi ito yun. May ilan silang pwedeng maisip na sana ganito, ganyan nga po. Eto na, mag-add pa tayo. Add pa tayo. Saan sila patungo? Yung kanilang love team. Patuloy na work. Eto na. Sandali. The Strength card. Page of Swords. The King of Swords. So, umangat pa rin yung maturity. Patuloy na may ilang learnings. Yung strength, lalo silang tumitibay, lumalakas, ano man yung binubuo nilang pundasyon ngayon, actually, nag-aambag yan para sa higit nilang ikatatatag sa connection. Patuloy na bubuhay yung curiosity, yung love, pagiging honest na. Parang magiging handa na sila sa bawat isa or handa na silang ipaangat sa universe or sa buong mundo kung ano, or ano ba sila sa relasyon na to. Okay, add pa tayo. Hindi ako satisfied doon. Saan patungo ang kanilang relationship? Patuloy na may blessing of work po. Patuloy na dito yung strength. Guidance for Kim Pao. Saan patungo ang connection? 3 and 9 of Pentacles. 8, 3, 9 of Pentacles. Focus. Patuloy na may growth. Nag-grow sila, nagbo-bloom. Tuloy-tuloy yung blessing, yung productivity, trabaho. Yes po. Or, guys, nakikita kayong energy, yung 9 of Pentacles, the Strength card. Na-mention ko yung growth. Ay tayo. So, yung energy ni Leo at may nagbo-bloom dito, namumulaklak ang kanilang career at love life, guys. Leo is in the 5th house. Alam nyo, na-mention ko to sa past reading din. Yung energy ni Leo, hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign po. Astrologically, Leo is in the 5th house of romance, love life, and house of children din po si Leo. So,
Ito lang yun. It's either patuloy na umangat yung pagiging young, childlike yung energy, happy-go-lucky, go with the flow sila, happy. Or merong growth. Merong hindi isang medical advisor si Moonchild, but I feel the Ten of Pentacles umangat. Kita nyo, anong meron dun? Baby. May baby blessing. Agad-agad, Moonchild, wala pa nga. Baby blessing agad. Why not? Kasi ang tinanong natin kung saan patungo ang kanilang love team. Family, home. May tatag. Ito yung ngayon. Marahil umangat yung enerhiya, ito yung mga pangarap nila, nilook forward nila together right now. Ay tayo. Saan patungo ang kanilang relationship? Kim Pao, Kim Su, Paolo Avellino, guidance po. Saan patungo ang connection ng dalawang ito? Yung energy ni Gemini, kanina bumagsak din po. Gemini is in the 3rd house, hindi kailangan laliman. 3-3. So, patuloy na may work since andito sila, social media, celebrity, patuloy na mayroong ilang connections, pag-angat ng expression, patuloy silang magiging open na. I feel nagbibigay din ng pagiging totoo. Maaring magpakatotoo na sila. Ano tong isa? Taurus. Sila na to. Mas maaring maging vocal sila sa kung ano itinatakbo ng relationship. Yes po. 3-3-3 ang umaangat. Gemini is in the 3rd house. 3 of Pentacles. Focus, ang attention ay higit na maibibigay sa bawat isa. Sila na to, tama po. Silang dalawa na to. Pero regardless sa zodiac sign, Taurus, yung energy ni Taurus, ito po yung halaga nila. Mapapahalagahan ng higit ang bawat isa. Diyan sila patungo. Sige, clarify pa natin to. Hindi pa tayo satisfied. Saan patungo ang relationship? May mga bumagsak na hindi natin pipigilan. That's Chariot. This is about home, family, relationship. Merong direksyon. Ayan na. That's Chariot. Temperance card. Balance. May purpose. Patience. High Priestess, higit na paglalim sa koneksyon. Why I feel na maseryosohan na to. Parang sa hinabahaba ng posisyon, hindi po imposible na merong simbahan. Sa simbahan ang tuloy. Ito yung ngayon guys, hindi sa sinisira ko yung moment of time. Pero I feel na seryosohan na talaga to. On a soul level po yung aking nakikita. Sabi ko nga with the death card, walang hanggan yung energy. Pang forever. May forever. Ganun. May ano na ba silang ganun? Teleserye sila. Walang hanggan. Parang ganun yung ano nila tema na umaangat sa cards nila. The 5 of Wands. The Sun is in reverse. Patuloy na. Ito kasi yung ilang laban nila sa buhay, no? Kahit yung sila mismo bilang isang individual sa trabaho, sa pamilya, marahil ito yung kailangan muna nilang pagdaanan talaga. Part of their mission na kailangan panghawakan, malagpasan, bago sila makarating-dating dito sa simbahan na aking nakikita. Bago tuluyan makumpleto ang rekado sa menudo with the magician. Kailangan may menudo, Moonchild, yes. Part ng handa sa kasalan. Hindi. The Magician kasi ito yung pagkakompleto. Walang pagkakulang. 10-10 ang rating. Magiging magical. Kukompletuhin nila ang bawat isa. Na ang ganda. Ang dito yung love, yung kilig. Actually, communication din ito. Maaring sabi ko nga, maaring merong pag-angat ng boses. Seryosohan na. Magical. Magiging magical ang kasalan. Ganun. Guys, ito ang umaangat for Kim Pao. I know nagka-rumble-rumble na po itong ilang set of cards na umangat para sa kanila. Pero sana po kung ano man yung ating nakita, nabasa sa mga baraha, ay pawang maging, of course, guidance lamang po ha. Thank you so much po sa inyong pakikinig sa mga nag-request or meron ba kayong ilang comments, suggestions pa, let me know lang sa comment section. Okay, ito yung umaangat, mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Kim Pao.